Isang mapagpalang araw po sa ating lahat, mga kapatid. Isa na namang araw ng pagsamba na meron po tayo binigay na ating Panginoon. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon kasi kahit saan po tayo naroon, meron pa tayong opportunity na magsama-sama upang sumamba sa ating Panginoon. Sa umagang ito ay tayo po ay magsimula sa ating gawain. Nais ko pong basahin sa inyo ang sinasabi sa aklat ng mga awit, kabanatang 145, Psalms 145. Ganito po ang sinasabi. I will exalt you, my God and King. I will praise your name forever and ever. Every day I will praise you and extol your name forever and ever. Great is the Lord and most worthy of praise. His greatest no one can fathom. One generation will commend your works to another. They will tell of your mighty acts. They will speak of your glorious splendor, of your majesty, and I will meditate on your wonderful works. Tunay nga po na ang Diyos ay karapat-dapat nating purihin at sambahin anuman po ang ating kalagayan sa panahon po natin ngayon. Kaya po, sa inyo pong mga tahanan, saan man po kayo naroon, tayo po ay sama-samang sumamba sa Panginoon sa araw na ito. Tayo po muna yumuko, tayo po ay manalangin. Aming Diyos, aming Ama, tunay nga po, Lord, kagaya ng aming binasa, we extol your name, Lord God. We worship your name, Lord God. We lift up your name, for you alone, Lord God, are worthy of all the praises na meron po kami. Salamat, salamat, salamat sa isang linggo na pagsama mo sa amin. Salamat, O Diyos, sa iyong probisyon sa amin. Salamat, Panginoon, maging sa pagpapagaling mo sa aming mga karamdaman, sa mga pagtugon mo po, Panginoon, sa aming mga pangangailangan. Tunay nga po, na sa sandaling ito, wala po kami ibang nararapat na balikan ng papuri sa lahat ng ito, kundi ikaw po lamang ang aming nag-iisang Diyos na buhay. Sa umagang ito, Panginoon, ang aming sama-samang pagpupuri at pagsamba po sa inyo. Itinataas namin, O Diyos, ang aming mga sarili sa iba't iba man po naming mga kalagayan, katayuan, at maging sa iba't iba po namin kinalalagyan. Hiling po namin ang iyong pagkilos sa mga buhay, Panginoon. Patawarin mo po kami kung may mga pagkakamali, pagkukulang na nagawa kami sa inyong harapan. At hayaan mo, Lord God, na ang umagang ito ay maihanda po namin, Panginoon, ang aming mga sarili para po sa sama-samang pagluwalhati at pagsamba sa inyo. Magsalita ka po, Diyos, sa bawat sa amin. Magsalita ka po, Panginoon, sa magitan ng iyong mga lingkod na gagamitin upang maging pagpapala ang araw na ito ng pagsamba sa aming lahat. Purihin ka po, Diyos, and may your presence be with us as we continue to lift up your name, Lord God. This we all pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po muna natin ang ating Panginoon. Tayo po ay magsimula sa ating pagsamba sa Panginoon ngayong umagang ito. Tayo po ay sama-samang umawi sa Kanya. Let's sing forever. Tayo po ay sumamba sa Panginoon. Let's declare, Lord, your name is forever to be praised, forever to be worshipped, forever your name be lifted high. Tayo po ay mawin. Give thanks to the Lord, our God and King. His love endures forever. For His goodness above all things. His love endures forever. Sing praise, sing praise, with a mighty hand and outstretched arm. His love endures forever. For the life that's been reborn. His love endures forever. So we sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Amen. Let's sing from the rising of the sun
the rising through the setting sun. His love endures forever, and by the grace of God we will carry on. His love endures forever. So we sing praise, sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever. Amen. Let us declare His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever. Forever. His love endures. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever, forever. One more time. His love endures. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever, forever. His love endures forever and ever. His love endures forever. His love endures forever. His love endures forever, forever. Sing praise, sing praise, sing praise, sing praise. Forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, forever, forever God is faithful, forever God is strong, forever God is with us, forever, 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 forever. Yes, Lord. Forever you are faithful, forever you are strong. Forever, Lord, you are faithful to us. And as we lift up your name, Panginoon, hayaan mo ng iyong malayang mga pagkilos, Panginoon, at iyong presensya ang umabot sa aming mga buhay, Panginoon. Dahil sa sandaling ito, wala po kaming nais na sambahin at luwalhatiin, kundi ikaw po lamang, Panginoon, at ang inyong banal na pangalan, O Diyos, ang patuloy na maitaas sa aming kalagitnaan. We want to sing our song to you, Panginoon. Tunay na ikaw po ang mapapurihan sa aming mga buhay, Lord God. Tayo po'y mawit. Let's sing, great is the Lord. Great is the Lord and most worthy of praise. The city of our God, the holy place. The joy of
Great is the Lord. Great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemies. He aids us against the enemy. So we bow on our knees, Lord God. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the works you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Let's sing. Great is the Lord and most worthy of praise in the city of our God, the city of our God, the holy place. The joy of the whole earth. And great is the Lord, and great is the Lord in whom we have the victory. He aids us against the enemies. He aids us against the enemy. So we bow down on our knees, Lord. We bow down on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth and heaven above. Yes, Lord, we want to lift your name on high, Lord God. You deserve all the praises and all the glory. Yes, Lord, so maganito. We want to sing our song of worship to you, Lord God. For you alone, Lord God, are eternal and those worthy to be praised. One more time, let's sing. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout earth. Lord, we want to live. And Lord, we want to lift your name on high. We want to thank you, Lord, And Lord, we want to thank for all the you works for you've the done. works you've done in our life. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone, Lord God. For you alone are God eternal, Throughout earth and heaven above. for you alone
mapagmahal ang Diyos na kumakalinga at kumukupkop sa amin kahit sa mga ganitong panahon, Lord God. We thank you, Lord God, from the bottom of our hearts for all the things, all the good things, Panginoon, that you have given us at patuloy mong ginagawa sa aming mga buhay. May your name be lifted high, Lord God, maging sa aming mga tahanan, sa amang lugar kami naroon, Panginoon, ang iyong pagsama ang maranasan ng bawat sa amin. We give you back all the glory and all the worship and all the praises and all the thanksgiving, Lord God. This we all pray in the mighty name of Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen and Amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Amen. Purihin po ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat, lalo na po sa mga nanay na nanonood po sa kani-kanilang mga tahanan. Happy Mother's Day po sa inyo pong lahat. Dahil ang mensahe po sa umagang ito ay may kinalaman po patungkol sa pananampalataya ng isang ina. At nais ko pong simulan ang mensaheng ito sa isang article na nabasa ko sa isang social media na may pamagat na your mother is the most important person in your life. According to this article, binigyan niya yung description o nilarawan niya yung pagiging isang ina. Sabi po sa article na to, your mother is your guardian angel. She is your nurturer, your caregiver, your protector, your disciplinarian, and your friend. Your mother is the only human being in your life that is willing to sacrifice everything she holds dear for you. Your mother is the only person who would trade anything in the world to protect you and have you by her side. She is the one who is there through your tough times, through your challenges, through your failures, through your sadness. She is there to lift you, push you forward, give you strength, inspire you, help you out, and show you the way. Her love for you could never fade away. The fire that's keeping her alive could never go until you are there, until you are alive and well. Totoo naman po ito sa mga nanay. Sa mga nanay, maraming salamat po sa inyo pong buhay. Dahil ngayon, pag-uusapan po natin ang pananampalataya po ng isang ina at kung ano ang kanyang kontribusyon sa buhay po ng kanyang mga anak. Sino po ang nakakakilala kay Nancy Matthew Elliot? Pastor, sino si Nancy Matthew Elliot? Si Nancy Elliot po ay may 7 anak. Ang kanyang bunsong anak ay 3 buwan lamang pong nag-aral sa isang pampublikong paaralan. Dahil ang mga guro niya, kinausap siya at ang sabi sa kanya, ang anak mo po hindi na namin tatanggapin. Sapagkat ang anak mo ay may problema sa pag-iisip. Yung ginamit po doon sa article na nabasa ko, they said that the teachers believed that her son was adult. Pag sinabi po nating adult, unable to think clearly, confused. So nahihirapan yung mga teacher sa pagtuturo sa kanya. Kaya sabi niya, hindi na po namin siya tatanggapin. Ilipat mo na lamang siya sa isang special school. So, ang nanay niya ay umiiyak at kinausap niya yung kanyang anak. Sabi niya sa kanyang anak, so kung kayo po ang magulang at sasabihin sa iyo, yung anak mo ay special child, may problema sa pag-iisip, ano ang gagawin mo? So, ang ginawa niya po, kinausap niya yung kanyang bunsong anak na ito at ang sabi niya, anak, hindi ka napapasok sa school mo. Kasi sabi ng teacher mo, sobrang talino mo. At hindi ka nila kayang turuan. Kaya ako ang magtuturo sa iyo. So, si Nancy Elliot din po ay isang teacher. So, pumayag yung anak at ang nanay niya ang naging kanyang personal teacher. Lahat ng mga subject, siya ang nagturo. At talagang nagtiis, nagsikap, nagtiyaga ang nanay na ito. At dahil sa kanyang pagsisikap at pagtitiis, pagtuturo sa kanyang anak, imagine po, lumaking matalino ang batang ito. Bakit po? 10 years old pa lang siya, nakagawa na siya ng laboratory niya. Sariling laboratory. Siya ay na-inspire na gumawa ng laboratory dahil binigyan siya ng kanyang nanay ng isang science book
na naging passion niya hanggang sa kanyang paglaki. Kaya itong taong ito po ay nakilala sa larangan po ng science, naging isang inventor, isang genius, isang scientist. Siguro po kilalang-kilala nyo si Thomas Alva Edison. At ito po ay bago naging Thomas Alva Edison ay dahil po sa kontribusyon ng kanyang ina. Grabe po ang pagtitiis, pagsasakripisyo ng nanay po ni Thomas Edison. Bagamat sinabi po ng kanyang anak ay mayroong po problema sa pag-iisip, hindi po yun naging hadlang at naging isang tanyag, sikat itong Thomas Alva Edison. Pero kung titingnan mo at tatanungin ko, kilala mo ba si Nancy Elliot? Kaya nga, yung sakripisyo ng ina, grabe. Meron din pong pangalang isang ina na Nancy rin po, si Nancy Hanks. Sino po nakakakilala kay Nancy Hanks? Si Nancy Hanks, every Sunday po ng hapon, after ng worship service, ginagawa niya yung kanyang anak na lalaki, dalawa lang kasi ang anak niya, no? Isang lalaki at isang babae, yung anak niya na lalaki ay pinauupo niya sa kanyang tuhod habang binabasahan niya ng Biblia. At lagi niyang tinuturo ang 10 utos. At the age of 9, nang mamamatay na po ang kanyang nanay, kinausap siya at hinabilinan siya. Ito po yung habilin sa kanya ng kanyang nanay. I am going to leave you now, and I shall not return. I want you to be kind to your father, and live as I have taught you. Sabi po niya na, and live as I have taught you. Love your heavenly Father, and keep His commandments. Yun po yung alaala na iniwan ng kanyang ina. At nag-asawa po ang kanyang tatay, at ang napangasawa po ay si Sarah Bush. O 2 nanay ang humubog sa kanya. Isang tunay at isang stepmother. So stepmother niya po, Christian din. At ang nakakatuwa, lagi silang sinasama sa isang Christian church every Sunday. So lumaki ang batang ito na talagang punong-puno ng pagkaunawa at salita ng Diyos. At ang taong ito po ay naging isang kilala, dakila, lalo na po sa larangan ng politika at naging tanyag po sa bansang Amerika. Walang iba kundi ang 16th president po ng USA, ng United States America. Walang iba kundi si Abraham Lincoln. Tinagurian din po siyang Savior of the Nation dahil na-unite niya po ang mga states sa panahon ng kanya pong panunungkulan. Pero meron pong isang bagay akong hinangaan sa kanya. Ito po yung sinabi niya patungkol sa mga nanay. So mga nanay, pakinggan niyo po yung sinabi ni Abraham Lincoln patungkol po sa mga nanay. No man is poor who has a godly mother. No man is poor who has a godly mother. Totoo naman po yan. Dahil ang pag-uusapan po natin ngayon is about godly mother. Sa Biblia po, meron pong isang tao na naging dakila. Isang taong sobrang lapit sa Diyos. Isang taong binigyan ng pribilehyo na makita niya ang likod ng Diyos. Siguro po, pamilyar na kayo. Isang tao na kinakausap ng Diyos directly. Isang tao na kung saan ay merong malaking papel na ginampanan sa bansang Israel. Inalis ang bansang Israel sa Ehipto at dinala sa lupang pangako. Isang tao na hanggang ngayon, bukang bibig ng marami. Walang iba kundi si Moises. Pero bago po siya naging dakilang Moises, bago siya naging isang dakilang propeta ng Diyos, meron po siyang nanay na humubog sa kanya. O mga nanay, kilala niyo po ba kung sino ang nanay ni Moises? Sige nga ho, post muna tayo ng konti, isip muna tayo. Kilala niyo po ba ang nanay ni Moises? Si Moises, kilalang kilala natin. Pero yung nanay niya, hindi natin kilala. So this morning, yan po ang title ng message po sa umagang ito. Ang pangalan po niya ay Jochebed, a godly mother. Samahan niyo muna po ako sa panalangin. Amang banal sa oras na to, patuloy na kinikilala po namin ang iyong pong presensya. Salamat po sa buhay ng mga nanay na naging pagpapala po sa bawat isa sa amin. Hiniling po namin ang pangunguna mo at pagsama mo. Speak to us, Father God, sa pamagitan po ng isalita. Purihin ka po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa Exodus chapter 2, verse 1 to 10, yan po yung text natin pong pag-uusapan. May mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki, napakaganda ng bata, kaya 3 buwan itinago ito ng ina. Nang hindi na siya maaaring itago pa, kumuha ang kanyang ina ng isang basket na yari sa tangkay ng tambo at pinahira ng alkitran upang hindi pasukin ng tubig. Pagkatapos, inilagay niya rito ang sanggol at inilagay sa talahiban sa may pangpang ng ilog.
Ang kapatid na babae naman ng sanggol ay tumayo sa di kalayuan upang tingnan kung ano ang mangyayari. Maliligo noon sa ilog ang anak na babae ng paraon. Natanaw niya ang basket, kaya't ito'y pinakuha niya sa isa sa kanyang mga katulong na naglalakad-lakad naman sa tabing ilog. Nang maiabot sa kanya ang basket, inalis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi, ito'y anak ng isang Hebrea. Ang kapatid naman ng bata ay lumapit sa prinsesa at kanyang sinabi, gusto po ninyo, ihahanap ko kayo ng isang Hebreang mag-aalaga sa sanggol na ito? Sige, ihanap mo ako, sagot ng prinsesa. Umalis ang batang babae at tinawag ang mismong ina ng bata. Nang dumating ito, sinabi ng prinsesa, alagaan mo ang sanggol at ito at uupahan kita. Kinuha ng ina ang sanggol at inalagaan. Nang malaki na ang bata, dinala niya sa kanyang ina, siya ng kanyang ina sa prinsesa at siya ay tinuring na anak nito. Sinabi niya, inihahon ko siya sa tubig, kaya Moises ang ipapangalan ko sa kanya. So, ang ibig pong sabihin ng salitang Jochebed, o Jochebed sa wikang Ingles, o Jochebed sa wikang Hebreo, ang ibig sabihin po niyan ay glory of God, or honor of God. So sa pangalan pa lamang po, malalaman mo na kung anong klaseng pananampalataya merong itong si Jochebed, isang babaeng meron pong pananampalataya. Ang tanong po is, paano ipinakita ni Jochebed ang pagiging isang ina na makadiyos? Ulitin ko po. Paano ipinakita ni Jochebed ang pagiging isang ina na makadiyos? Una po, si Jochebed po ay namuhay na may pananampalataya. So tingnan po natin sa Hebrews chapter 11 verse 23. Hebrews chapter 11 verse 23. Pansinin po natin yung sinabi rito sa Hebrews chapter 11 verse 23. By faith, when Moses was born, his parents hid him for 3 months because they saw the child was beautiful and they were not afraid of the king's edict. Sa pamamagitan daw po ng pananampalataya, kaya ginawa ito ng kanyang ina. So tingnan po natin, paano po nagkaroon ng pananampalataya na ganito ang mag-asawang ito. Nung binasa po natin ang Exodus chapter 2 verse 1 and 2, ang sabi po ng description sa mag-asawang ito, bagaman sa sa Exodus chapter 2, hindi po binanggit kung sino yung pangalan ng mga magulang po ni Moses. Pero mababasa po natin yan sa Exodus chapter 6 verse 20. So basahin niyo na lamang po. Sa Exodus chapter 2 verse 1 and 2, binigay po rito yung description kung anong klaseng tao sila o ano yung pinagmulan nila. Sabi po doon sa verse 1 and 2, may mag-asawang buhat sa lipi ni Levi na nagkaanak ng isang lalaki. So ang mga magulang po ni Moises ay isang Levita. O mula sila sa lahi ng mga Levita. Pag sinabi po nating Levita, ano po ang kanilang paglalarawan sa kanila? Ang mga Levita po ay mga taong pinili ng Diyos upang maglingkod sa Kanya. So mga magulang po ni Moses ay mga taong kumikilala sa tunay na Diyos, may takot sa Diyos at buong pusong sumusunod sa Diyos. Kaya hindi question yung pananampalataya nila. Sapagkat ito po ay mga taong naglilingkod sa Diyos. Yung word po na ginamit kanina sa Hebrews chapter 11 verse 23, by faith. Pag sinabi po natin by faith, hindi po ito tsamba. Hindi po ito parang kutob ko, ito yung dapat kong gawin. Hindi po. When we talk of faith, meaning they receive revelation from God. Kaya po, by faith. And we know that faith comes from hearing and hearing the Word of God. Hindi ka pwede magkaroon ng pananampalataya kung hindi mo naririnig ang salita ng atin pong Diyos. So, ulitin ko po. By faith, it means they receive revelation from God. Nung binabasa ko po ang Exodus chapter 2, Acts chapter 7, and Hebrews chapter 11, which is binanggit po doon yung pananampalataya ng kanyang mga nanay, lagi pong ginagamit, itinago nila, dahil sa pananampalataya, itinago nila yung bata ng 3 buwan sapagkat napakaganda ng bata. Medyo na-curious ako sa word na napakaganda. Kasi ito yung nagtulak sa kanila para itago yung bata. So tinignan ko po yung pagkakagamit ng salitang ito sa iba't ibang salin ng Biblia. Yung word na napakaganda kasi ng bata, galing po yan sa Hebrew word na tov.
T-O-V, no, victory, T-O-V. Nang ibig sabihin po ay good. Ito rin po yung salitang ginamit sa aklat ng Genesis sa creation, meaning created with a purpose. Created with a purpose. At nung binasa ko Acts chapter 7, verse 20, sa iba't ibang talata, o sa iba-ibang salin, na-amaze ako kasi sa Tagalog, simple lang, napakaganda lang ng bata. Pero sa iba't ibang salin, una sa New Living Translation, Acts chapter 7 verse 20, at that time, Moses was born a beautiful child in God's eye. So makita natin dito, meron na pong karugtong, a beautiful child in God's eye. Sa NASB, and he was lovely in the sight of God. And he was lovely in the sight of God. Sa NIV, he was no ordinary child. And then sa New King James Version, and was well-pleasing to God. So makikita po natin na sanggol pa lamang po si Moses, iba na talaga yung favor ng Lord sa batang ito. At alam ko na maaring kinausap na ng Diyos itong mag-asawang ito na ang batang si Moises ay lalaki at merong magandang plano ang Diyos sa kanilang anak. At kapag tiningnan mo po ang naging buhay ni Moises, ito rin ang laman ng puso't isip niya. Pag binasa po natin ang Acts chapter 7 verse 24 to 25, ang sabi po ng Biblia, nakita niyang inaapi ng isang Ehipsyo ang isa sa kanila, kaya't ipinagtanggol niya ito at napatay niya ang Ehipsyong iyon. Akala ni Moises ay mauunawaan ng kanyang mga kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamamagitan niya, ngunit hindi nila ito naunawaan. Kahit si Moises, mula pagkabata hanggang sa age of 40, alam niya na gagamitin siya ng Lord upang ilagtas ang bansang Israel mula sa pagkailipin. Paano niya ito nalaman? Pag binasa po natin yung Exodus chapter 2, ang magulang niya po ang nag-alaga sa kanya at nagturo sa kanya. So yung pananampalataya ng nanay niya ay naipasa kay Moises. Ulitin ko po, yung faith po natin comes from hearing and hearing and hearing the word of God. Ang pananampalataya po, according sa chapter 11, verse 23 ng Hebrews, ang nagtulak sa kanyang nanay upang itago siya ng 3 buwan. Bakit po niya itinago yung kanyang anak? Kasi sa Exodus chapter 1, verse 22, iniutos naman ng Paraon sa lahat ng kanyang nasasakupan na itapon sa ilog Nilo ang lahat ng lalaking isisilang ng mga Hebreya at hayaan namang mabuhay ang mga babae. So meron pong utos ang hari ng Ehipto, isang malupit na utos na dapat patayin ang lahat ng anak na lalaki at buhayin lamang ang mga babae. Pero hindi niya ito sinunod. Bakit po? Naging matapang siya. Naging matapang siya because the Bible says that her faith leads her to hid her son for 3 months. So, naniniwala ko pag sinabi natin by faith, kinausap siya ng Diyos, 3 buwang itago mo yung anak mo. At after po noon, makikita po natin sa binasa natin kanina sa Exodus chapter 2, pananampalataya rin ang nag-udyok sa kanya upang gumawa ng basket at ilagay ang kanyang anak na si Moises sa basket at ipaanod sa ilog habang naliligo ang prinsesa. Imagine po meron pong utos ang hari. Ano yung utos? Patayin ang lahat ng anak ng lalaki. Ikaw, kung hindi ka kinausap ng Diyos, gagawin mo ba yung anak mo, ilalagay mo sa basket? Ipapaanod mo at hinihintay mong dumating ang prinsesa? Ipapakita mo sa kanya, pag nakita anong gagawin? Papatayin o itatapon sa ilog. Tapos ngayon, ipapakita mo sa isang prinsesa na anak pa ng Paraon. Ako, inisip ko, kung ako ang nanay, gagawin ko ba yun? Magdadalawang isip ko kung ito'y sa aking damdamin lamang po. Pero makikita natin na ginawa niya ito dahil sa pananampalataya. Pansinin po natin ang reaction po ng prinsesa. Wala tayo kasing talata na masasabi kung anong karakter ng prinsesa o sino siya. Lagi lang na-identify siya na daughter of Pharaoh, no? Yun lang ang identification sa kanya. Pero tingnan po natin kung paano kumikilos ang Diyos, kung paano ipinakita ng Diyos that He is in control. Pansinin po natin yung sinabi po sa verse 6, yung naging reaction po ng prinsesa. Nang may abot sa kanya ang basket, inilis niya ang takip nito at nakita ang batang umiiyak. Naawa siya at kanyang nasabi,
ito'y anak ng isang Hebrea. Alam niya po na ito'y isang anak ng Hebrea at siya po ay naawa. Yung word po na naawa o mercy, nasa Hebrew po ang ibig sabihin na yamal, a verb meaning to have pity, to show pity, to have compassion, to spare. Yung awa niya po hindi lang pakiramdam. Yung awa niya po ay nagtulak sa kanya upang iligtas ang batang ito. Pansinin po natin. Unang beses niya pa lamang nakita ang bata, nahabag siya at iniligtas niya. Kapag binasa po natin ang Biblia, especially pag binasa mo yung Genesis, nasa panahon na si Jose ay nasa Ehipto, hindi po nakikisalo sa pagkain ang mga Ehipto sa mga Hebreo. Sapagkat para sa kanila, isang kasuklam-suklam na makihalubilo. Kaya nga nang sila ay tumira sa Ehipto, hindi sila nakihalo sa mga Egyptian, kundi tumira sila sa isang lugar no, na kung saan ay nilaan para sa kanila. At dito po makikita natin na ang Diyos, meron na pong pagkilos na ginagawa sa buhay po ng isang prinsesang ito. Pansinin po natin, naawa siya. At ang sabi sa kanya, nung lumapit ang kapatid na si Miriam, gusto niyo po ihanap po siya ng mag-aalaga. So anong ginawa po? O sige, ihanap mo ko. Ang dinala ni Miriam, nanay mismo niya ang nag-alaga sa kanya. At inuupahan pa siya habang inaalagaan yung kanyang anak. Tingnan po natin yung verse 10. Pansinin po natin yung verse 10. Nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesya at siya'y itinuring na anak nito. Wala tayong mababasa na nagkita uli itong si Moses at saka yung prinsesa. Verse 10, sinabi, nang malaki na ang bata, dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa. At anong turing sa kanya? Tinuring siyang anak nito. So makikita po natin na meron pong plano ang Diyos sa buhay po ni Moses. At ito po ay inilagay ng Diyos sa puso ng kanyang ina upang gampanan ang isang dakilang papel na ilabas ang Israel sa bansang Ehipto. Ito po yung isang bagay na napakahalaga, mga kapatid. Ang namumuhay po sa pananampalataya sa Diyos. Ito po ay magbibigay sa atin ng gabay o direksyon kung ano ang gagawin sa panahon na tayo ay nasa gipit o magulong sitwasyon. Ulitin ko po, lalo na po sa mga nanay. Ang namumuhay sa pananampalataya sa Diyos ay magbibigay sa atin ng gabay o direksyon kung ano ang gagawin sa panahon na tayo po ay nasa gipit o magulong sitwasyon. Kaya po mga nanay, there are times na hindi natin alam ang gagawin po natin. Pero kung tayo po ay namumuhay sa salita ng Diyos, pinangahawakan ng salita ng Diyos. Ano po ang sabi ng aklat ng awit 119:105? Ang iyong salita, ang siyang ilaw at tanglaw sa akin pong daraanan. Kaya napakahalaga na makita po natin na ang isang ina ay namumuhay sa pananampalataya. Sapagkat makakatulong po ito upang lalo nating maunawaan at malaman kung ano ang kalooban ng Diyos para po sa ating mga anak. So makikita po natin ang description kay Jochebed. Una, ano daw po ang description sa kanya? Namuhay na may pananampalataya. Pangalawa po, makikita din po natin sa Exodus chapter 1 verse 15 to 20 at maging sa binasa po natin sa Hebrews chapter 11 verse 23. Sabi po rito sa Hebrews chapter 11 verse 23, by faith when Moses was born, his parents hid him for 3 months because they saw the child was beautiful and they were not afraid of the king's edict. So yung pangalawa, naninindigan sa tama. May utos po ang hari ng Ehipto, mababasa po natin yan sa Exodus chapter 1 verse 15 to 22, na yung mga kamadrona po, inutusan niya, sige, kapag manganganak na ang mga Hebrea, kapag nakita nyo lalaki, patayin nyo. Kapag babae, buhayin. Naglagay ng Diyos ng takot doon sa mga kamadrona. Anong ginawa po nila? O pati hindi nyo pinatay nang kinausap. Kasi po, iba ang mga Hebrea sa mga Ehipto Dahil pagdating pa lamang po, nakalabas na po yung mga bata. So, ang edict o batas na ibinigay ng hari ng Ehipto, mababasa sa verse 22, sige, utos niya sa lahat na itapon ang mga bata na ipinanganak ng isang Hebrea sa ilog Nilo. Pero makikita po natin dito
na ang panahon pong ito na ipinanganak si Moises, ang mga Israelita po ay nakakaranas ng matindi pong sabihin natin paghihirap. Bakit po? Alipin sila. Alipin sila ng mga Ehipto sa takot kasi ng pero na kapag sila ay sinugod ng kaaway, baka kumampi sa kanila. Kaya ginawa nilang alipin. So pag alipin, pinahihirapan, sinasaktan. Ang pinaka-worst nga po niyan, para hindi sila dumami, pinapatay ang kanilang anak. At ang pagsuway po sa utos ng hari ay nangangahulugan po ng matinding kaparusahan o kamatayan. Alam po natin na kapag sinuway ang isang hari, nanganganib po ang kanyang buhay. Pero pansinin po natin, kahit alam niyang manganganib ang kanilang buhay, ano yung nagtulak sa kanya? Her faith gives her courage to do what is right. Kasi sabi po roon, dahil sa pananampalataya, itinago niya ang kanyang anak at hindi siya natakot. Dito po makikita natin na mapalad po tayo kapag ang isang ina po natin ay may takot sa Diyos. At ang ina po natin o ang nanay po natin ay isang taong naninindigan sa kunong tama. Sapagkat maaaring marami na po ang namatay ng mga sanggol sa panahon po ni Moises. Sapagkat ang lahat ng lalaking ipapanganak, saan daw po itatapon? Sa ilog. Pero siya, anong ginawa niya? Hindi siya natakot. Dahil sa pananampalataya, itinago niya yung kanyang anak. Mga kapatid, ito yung nagtulak sa kanya para magkaroon ng lakas ng loob na gawin ang tama at sundin ang gusto ng Diyos kahit na maaaring manganib ang kanyang buhay. Tandaan po natin, gusto ko pong share sa inyo yung quotation na to na nabasa ko po about faith. Faith gives courage to the heart and energy to the mind to make the impossible possible. Ulitin ko po. Faith gives courage to the heart and energy to the mind to make the impossible possible. Imposible po na yung bata ay hindi umiyak at hindi malaman. Kapag nag-alaga ka po ng sanggol, hindi maaaring hindi siya iyak, hindi maaaring malaman na may sanggol doon at maaaring malaman. Pero naitago po iyon. At naglakas loob sila sapagkat ito po ay utos ng Diyos sa kanila. At nangyari ang gusto ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. Makikita po natin ang pananampalataya po natin na nagbibigay sa atin ng tapang upang gawin ang isang bagay na ipinagagawa ng Diyos. O gawin ang isang bagay upang parangalan ng Diyos. Meron po akong nabasang isang story patungkol po kay General von Zeeland. Ito po yung storya niya. The Prussian king, Frederick the Great, was widely known as an agnostic. Pag sinabi natin agnostic, hindi siya kumikilala sa Diyos o hindi siya naniniwala sa Diyos. By contrast, General von Zeeland, one of his trusted officers, was devout Christian. Thus, it was that during festive gathering, the king began making crude jokes about Christ. So talagang hinahamak nila, pinagtatawanan nila ang pangalan ng Panginoong Hesus. At ang bawat isa ay talagang hagalpak sa katatawa dahil sa paghamak ng haring ito sa pangalan ng Panginoong Hesus. At naroon si von Zeeland, nakatingin lang siya sa kanila at siya po ay tumayo. And then sabi po sa nabasa ko, finally, he arose and addressed the king. Sire, you know, I have not feared death. I have fought and won 38 battles for you. I am an old man. I shall soon have to go into the presence of one greater than you, the mighty who saved me from my sin, the Lord Jesus Christ, whom you are blaspheming. I salute you, sire, as an old man who loves his Savior on the edge of eternity. At bigla pong natahimik yung lugar na kung saan ay nagkakasiyahan ang mga taong ito. The place went silent and with a trembling voice, the king replied. With a trembling voice, the king replied, General von Zeeland, I beg your pardon. I beg your pardon. And with that, the party quietly ended. Bakit naging malakas ang loob nitong si General von Zeeland? Dahil po sa pananampalataya niya. Ayaw niyang hamakin ang pangalan ng Diyos kahit mamatay siya sa gagawin niyang ito. And because of this, itong mga taong ito ay nagkaroon ng respetong matindi sa kanya at sa Diyos na kanya pong pinaglilingkuran.
Tandaan po natin, si Jochebed nanandigan sa tama. And because of that, naparangalan at nagawa ang kalooban ng Panginoon. So her faith gives her courage to do what is right. And pangalawa, makita din po natin sa kanyang panindigan, her faith leads her to trust God wholeheartedly. Sino pong nanay na kapag inutusan, ibibigay ang kanyang anak para ipaampon? Siguro, mawalay lang yung anak mo sa iyo ng ilang araw o hindi ka na mapakali. Pero ito ang utos sa kanya, ipapaampun mo ang anak mo sa prinsesa. So, inalagaan niya yung batang ito para ipaampon sa prinsesa. Ipinagkatiwala niya sa Diyos. Hindi niya alam kung ano magiging buhay ng batang ito. Ang alam lang niya, ituturo ko sa iyo kung ano ang sinasabi ng Diyos sa iyo. At kapag nasa palasyo ka na, hindi na alam at hawak ng magulang kung ano ang mangyayari sa buhay ni Moises. Lalaki siya sa isang palasyo na walang pagkakilala sa Diyos, na sumisiil sa karapatan ng mga Israelita. Pero ito po makikita natin na sa kanyang pagtitiwala sa Diyos. Hindi na sinabi kung ano pa yung nangyari sa nanay. Pero dito ipinakita niya buong puso niyang pinagkatiwala ang kanyang anak sa kanyang Panginoon. At sa prinsesa na tatayong pangalawang magulang. Parang mabigat po iyon na mawalay sa iyo ang iyong anak. Pero dahil ito ang plano ng Diyos, ito ang gusto ng Diyos, ginawa niya po ang the best para sa kanyang anak. May mga bagay po na minsan mahirap tayong intindihin. Pero napakalaga po yung sinabi ng Proverbs chapter 3 verse 5. Trust in the Lord with all your heart and not lean in your own understanding, and in all your ways acknowledge Him and He will direct your path. Mahalaga po yung pangunguna po ng Diyos sa buhay natin. Kaya sa mga magulang, minsan parang feeling natin, lalo sa mga nanay, mga kontrabida sila, no? Bakit po? Kasi kapag pinagkatiwala ka sa Diyos, may mga conviction ng mga nanay na minsan hindi maintindihan ng mga anak. Halimbawa, anak, ayaw ko sa kaibigan mong yan, ha? Tingin ko, ilalayo ka niyan sa Panginoon. So minsan sabi natin si nanay naman napaka-KJ. No? O kaya minsan sabi ng nanay, anak, ayaw ka sa manliligaw mo na yan. Lolokohin ka lang yan. Lumayo ka dyan. Diba? Minsan yun yung mga nanay, hindi maintindihan. Pero, alam niyo po ba yung kasabihang mother knows best? No? There are times na yung mga magulang, meron silang pakiramdam na hindi nararamdaman ng mga anak, pero there are times na nagiging tama po ito. Hindi ko sinasabi na sa lahat ng pagkakataon tama. Pero kapag pinagkatiwala mo ang anak mo sa Diyos, magtiwala ka sa nanay mo na binigyan ng karunungan kung paano ka rin pamahalaan, sapagkat you are a gift from God. Kaya makikita po natin, yung faith niya, Lord, bahala ka na ha. Kung ano mangyari sa kanya, bahala ka na. At ito naman po, ang isang bagay na nakita natin, nanindigan siya sa tama, sapagkat ito ang gusto ng Diyos sa kanyang pong buhay. So matutuwa po tayo sa buhay po ng nanay niya pong ito, na si Moses. Ano po yung katangian na makikita po natin sa buhay ni Jochebed, na nanay ni Moises? Una, namuhay sa pananampalataya. Pangalawa, nanindigan sa tama. Kaya mapalad po kayo kung may mga magulang po kayo nanindigan sa tama. No? Medyo nasisigil man ang karapatan nyo ngayon, pero mapalad kayo dahil meron kayong magulang, nanay na tumitingin sa inyo, lalo na kung maka-Diyos. Sapagkat mother knows best, especially when she is guided by the Word of God. And last, nagbigay gabay sa kanyang mga anak sa pananampalataya. O naging gabay, o naggabay sa kanyang mga anak sa pananampalataya. At itong dahilan kung bakit naging isang Moises o kilalang propeta itong si Moises. Pansinin po natin yung Exodus chapter 2 verse 8 to 10. Nung binasa po natin yan kanina, nagpahanap ang prinsesa ng mag-aalaga. Sino po yung nag-alaga sa kanyang anak? Mismong ang nanay niya, si Jochebed. Hindi na po sinabi kung gaano yung katagal. Ang sabi lang po sa verse 10, nang malaki na ang bata. Dinala siya ng kanyang ina sa prinsesa. So, ibig sabihin, magmula 3 months hanggang sa nagkaisip ang batang ito, hanggang sa lumaki, punong-puno ng aral ng salita ng Diyos. At tingnan po natin kung ano ang naging epekto nito sa buhay ni Moises. Di ba sabi nga po ng Proverbs chapter 6, train the child
the way he should go. So when he is old, he will not depart from it. So tingnan po natin. Dahil po sa gabay ni Jochebed na kanilang ina, naging malaking impluensya ang buhay ni Moises at ang kanyang mga anak sa mga Israelita at sa mga mananampalataya maging hanggang sa panahon na ito. Tingnan po natin yung Hebrews chapter 11 verse 24 to 26. Makikita po natin ang epekto ng pagtuturo ni Jochebed sa buhay po ng kanyang anak na si Moises. Verse 24 ng Hebrews chapter 11. Dahil sa pananampalataya, tumanggi si Moises nang siya'y may sapat na gulang na tawagin siyang anak ng prinsesa, anak ng hari. Verse 25, inibig pa niyang makihati sa kapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Verse 26, itinuring niyang higit na mahalaga ang pagtitiis ng hirap dahil sa Mesiyas kaysa kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa magantimpala sa hinaharap. Faith rejects anything the world offers. For how many years ng pagtuturo niya sa kanyang anak? Makita po natin, yung pananampalatayang naipasa niya sa kanyang anak, tinanggihan niya kung ano man yung mga i-offer ng mundong ito. Ano yung unang offer sa kanya? Sa verse 24, yung offer sa kanya na nireject, pride. Bakit po? Tinanggihan niya yung pagiging anak ng prinsesa. The title son of Pharaoh's daughter was prestigious in Egypt and entailed power and privileges. So makikita po natin, ano tinanggihan niya? Karangyaan, kapangyarihan, no? Kaluwalhatian. At ito po yung isang mahirap na desisyon na ginawa po ni Moises. Bakit po? Pipili siya. Choices between plan of God or prestige and power. Pero dahil nauunawaan po ni Moises na siya'y tinawag ng Diyos at merong dakilang plano ang Diyos at mababasa po natin yan sa Acts chapter 7 verse 25. Akala ni Moises ay maunawaan ng kanyang kababayan na sila'y ililigtas ng Diyos sa pamagitan niya. Ngunit hindi nila ito nauunawaan. So for him na mangyari ito, he needs to deny himself. Hindi pa pwede na ikaw ay anak ng hari o pwede kasi maging siyang hari someday dahil sa successor ng throne. Pwede siyang maging hari. Pero ito rin po yung isang bagay na napakalaga na naituro ng kanyang ina. Between faith and pride, ano ang pipiliin mo? Kapag tinanggal mo yung pride, it means you deny yourself. Yung power, yung privilege, yung lahat ng mga bagay na ibibigay sa iyo, tinanggihan mo. At ito rin sinabi ng Panginoong Hesus sa mga taong susunod sa Kanya. Sa Matthew chapter 16 verse 14, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang sino mang nagdanais na sumunod sa akin ay kinakailangang itakwil ang kanyang sarili. So meron pong pagtatakwil ng sarili. At yan po ang bunga ng pananampalataya na tinuro sa kanya. Choosing prestige, power, or faith, mas pinili niya ang faith dahil merong dakilang plano ang Diyos sa buhay niya. Pangalawa na nireject niya is about leisure. Makita po natin yan sa verse 25. Inibig pa niyang makihati sa kapihang dinaranas ng bayan ng Diyos kaysa magtamasa ng mga panandaliang aliw na dulot ng kasalanan. Makikita po natin na si Moises lumaki na tinuturuan ng salita ng Diyos at alam niya ang buhay sa palasyo. Alam niya ang buhay ng pagiging isang prinsipe. Kaya niya tinanggihan sapagkat ang buhay na to ay nagbibigay nga naman ng pansamantalang kasiyahan, prestige, power, honor. Pero anong sabi? Mamumuhay ka naman sa kasalanan. So ano pipiliin mo? Mamuhay sa kasalanan o sumunod sa kalooban ng Panginoon? At dahil sa pananampalatayang iyan, malinaw sa kanya, imagine po, lahat po yan, no? Tinanggihan niya, tinalikuran niya. Grabe yung pananampalatayang naipasa ng kanyang ina sa kanyang anak. Ano pa po yung sa verse 26? Possession, yung tinanggihan niya. Sabi po sa verse 26, itinuturing niyang higit na mahalaga ang pagtitiis ng hirap dahil sa Mesiyas kaysa kayamanan ng Ehipto sapagkat nakatuon ang kanyang paningin sa mga gantimpala sa hinaharap. Imagine po, yung kayamanan ng Ehipto ay mapapa sa kanya bilang isang prinsipe. Pero ang ginawa niya, tinanggihan niya. Bakit po? Because sa kanyang pananaw ay hindi lamang sa bagay na to o sa
sa present na sitwasyon, kundi maging sa hinaharap. Meron pong dakilang plano ang Diyos para sa kanyang buhay. So, lahat po ng ito, nireject niya. And because of his faith, he chose to do the will of God. He suffered. Tulad po ng sinabi sa Biblia na nakihati siya sa kahirapan ng Mesiyas. Makikita po natin na yung inaiambag ng kanyang inang si Jochebed sa kanya, Moses become a great prophet. Si Aaron, imagine po, sa kanya nagmula ang lahi ng mga high priest, the first high priest. And si Miriam, alam naman po natin na he also a prophetess. So makikita po natin na yung kanyang anak, 3 anak, ay naging dakila at kinilala sa pananampalataya. Dahil po yan sa nanay nilang si Jochebed. Isang nanay na namumuhay na meron pong takot sa Diyos. Makikita po natin ang epekto ng nanay. Kaya sa mga nanay na may takot sa Diyos, saludo po kami sa inyo. At nais ko pong ikwento sa inyo bilang pagtatapos, ang isa pong kwento ng nanay na asawa po siya ng isang pastor. Sino po nakakakilala kay Susana? So hindi ko nababanggitin muna po yung pangalan, yung apelyido niya. Kasi kapag binanggit ko, yung iba po ay well-known na. No? O well-known na tong nanay niya. At makikilala na po kung sino to. Asawa niya po ay isang pastor, ang pangalan po ay Samuel. Si Susana po ay pang 25 anak sa kanyang nanay at tatay. So 25 po. No? So alam niya po yung pagkakaroon ng maraming anak. At nung mag-asawa sila ni Samuel at the age of 19, nagkaroon po sila ng 19 na anak. 19 na anak. At siyang po roon ay namatay. No? At sa kanila pong pagsasama, 2 beses pong sinunog ang kanilang pong bahay dahil sa galit po ng mga tao sa lugar po nila. Di sinabi kung ano yung dahilan, pero may kinalaman po yan sa pangunguna po doon sa bayang iyon. At nung mamatay po ang kanyang asawa, naiwan po sa kanya ang isang farm na maliit at 10 anak. So ang ginawa po ni Susana, para lang po makausap niya ang kanyang mga anak dahil sa busy din po sa paghahanap buhay, may rotation of schedule po siyang ginagawa. 1 oras bawat gabi bago matulog ang kanyang mga anak. 1 beses po sa 1 linggo. So kinakausap niya yung kanyang mga anak, binabasahan niya ng Biblia, tinuturuan niya. At nagsikap siya, nagtrabaho siya, pinag-aral niya yung kanyang mga anak. Doon sa nabasa ko, a world-class education that included both classical and biblical learning. At nung early life po ng buhay ni Susana, ay nangako po siya. Sabi po doon sa nabasa ko, she vowed that she would never spend more time in leisure entertainment that she did in prayer and Bible study. Imagine po, wala muna siya sigurong Facebook, no? Wala muna siguro po siyang kung ano-anong mga panahon na yon na maaaring umaagaw ng kanyang atensyon. Ano pong ginawa niya? Ibubuhos niya yung kanyang oras sa kanyang pamilya at sa panalangin at Bible study. According sa nabasa ko, he spent 2 hours a day praying and studying the Word of God. At siya po ay naging faithful po sa bagay na iyon. At tinuturuan niya yung kanyang mga anak. Ito po ang naging kanyang mga anak. Ang isa pong anak niyang lalaki ay nag-preach po sa kanyang buhay ng million of people at marami pong nakakilala. No, siya po ay naging isang evangelist. Founder po siya ng Methodist Church. So siguro sa iba, kilala nyo na po ito. Imagine founder po ng Methodist Church. At ibinigay niya ang kanyang buong buhay sa pangangaral ng salita ng Diyos. At namatay po siya ng walang kayamanan. Sapagkat lahat po ng mga perang pumapasok sa kanya, itinutulong niya po sa mga mahirap at sa mga taong hindi nakakakilala. Walang iba po kundi si John Wesley. Imagine, John Wesley. At yung kapatid niya po, na si Charles Wesley, ay isa naman pong musician. He composed 6,600 hymns na ngayon po ay kinakanta pa rin natin sa panahon po natin. Ito po yung description sa kanila. John Wesley and Charles Wesley were passionate lovers of God and powerful persuaders of people. Bakit po? Nanay niya kasi lovers of God din.
at nagtuturo din ng salita ng Diyos sa mga kapitbahay nila. At yun po yung nakita ng magkapatid na ito na ginaya po ng kanyang mga anak. Doon po sa nabasa kong isang biography ni Susana Wesley, sabi po roon, ang pagsisikap at pagtitiis ni Susana upang mapalaki ang kanyang mga anak na may magandang edukasyon at may malalim na pagmamahal sa Diyos, ang nagbigay parangal sa kanya nang siya ay nabubuhay pa at hanggang siya ay namatay. For Susana Wesley, there was no amount of distraction that could keep her from prayer and Bible study. The kind of life deeply rooted produced great fruit as evidenced not only by the people who came to her, but also by the children she influenced. Mga nanay, saludo po kami po sa inyo. Tulad po ni Jochebed, na isang nanay na may takot po sa Diyos. Namuhay siyang may pananampalataya, nanindigan sa kung ano ang tama, at higit sa lahat po, naging gabay sa pananampalataya ng kanyang mga anak. Maaaring sa mga panahong ito, nasa panahon pa lang po tayo sa paggabay ng ating mga anak. Pero tandaan po natin, ng lahat ng ginawa natin para sa ating anak at para sa kapurihan ng Diyos, hindi po ito mawawala ng kabuluhan. Kaya kung nais po natin na maging maayos po ang magiging kinabukasan ng ating mga anak, simulan po natin ngayon sa pagtuturo ng salita ng Diyos. Magkaroon po tayo ng time to talk with them, to pray with them, kahit gaano po tayo kabisi. At makikita po natin kung ano ang magiging epekto nito sa buhay nila at sa mga susunod na henerasyon ng ating pong mga anak. Sa mga nanay, kami po ay natutuwa at nais po namin kayong parangalan dahil kung wala kayo, wala rin po kami. Kaya ang amin pong panalangin, patuloy kayong samahan, gabayan ng Diyos. At tulad po ni Jochebed, mamuhay po tayo na meron pong pagkakakilala sa Diyos. Isang taong may takot po sa Diyos. Tayo po ay sandaling manalangin. Amang banal, maraming salamat po sa buhay po ng mga nanay. Salamat sa kanilang pagsasakripisyo. Salamat dahil hindi sila humihingi ng anuman pong papuri sa lahat ng kanilang ginagawa. Sa araw-araw, pagising pa lang sa umaga, pag-aasikaso sa mga anak na papasok sa eskwela, sa pamilya na kailangan pong ipagluto, ipaglaba, ipaglinis ng bahay. Lord, salamat po sa kanila. Hindi man po sila laging na-appreciate sa kanilang ginagawa. Salamat po sa buhay nila. Lalo po sa mga nanay na sa kabila ng kabisihan sa araw-araw, sa paghahanap buhay, nagagawa pa rin po nilang magbigay ng oras kahit pagod ang kailang katawang lupa upang makausap ang kailang mga anak, ipanalangin, magkaroon pa ng pag-aaral ng salita ng Diyos. I-bless mo po ang ginagawa po nilang pagsasakripisyong ito. At kung naman yung mga pagkukulang ng amin pong mga nanay dahil sa sobrang busy sa araw-araw na kailang ginagawa, ikaw po ang magpuno nito. Pagpalain mo po ang buhay nila. Pangunahan po sila. Bigyan ng malusog at malakas na pangangatawan. At hayaan niyo po na mamuhay sila na nagtitiwala sa iyo. Kahit sa panahon na sila po ay nag-aalala, nangangamba, natatakot sa maaring maging bunga ng isang sitwasyon o pangyari. Lord, tulungan mo po sila na kumapit sa iyo tulad po ni Jochebed. Na kahit ang kanyang buhay, itataya niya para lamang po sa kapakanan ng kanya pong anak. Salamat po sa mga nanay na ito. At sa oras na to, Lord, pinupuri ka namin at pinasasalamatan. Parapatin mo po, Ama, na sa pagdulog namin sa mga oras na to, para po sa buhay ng aming mga nanay sa iglesyang ito. At sa lahat ng mga nanay na nakikinig sa oras na to, hayaan niyo pong tanggapin nila ang basbas at bendisyon na nagbubuhat po sa inyo. Isang panalangin na hiniling namin, bigyan niyo sila ng malusog at malakas na pangangatawan, kapayapaan ng puso at isipan. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay at sa oras na to, tanggapin po nila ang basbas na nanggagaling po sa inyo. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon at ingatan. Paliwanagin nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo. Bigyan kayo ng kapayapaan, kasaganaan, kalakasan, pag-iingat, karunungan mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.
Magandang umaga pong muli sa mga nanay. Maraming salamat po sa inyong mga buhay. Pagpalain po kayo ng Diyos at patuloy na samahan sa araw-araw po ng inyong buhay. God bless po sa lahat, lalo na po sa mga nanay na nakikinig. Sa oras na to, sa Diyos po ang papuri at pasasalamat. Salamat pong muli. God bless po sa ating lahat. Hello po mga nanay! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Happy Mother's Day, Mommy. I love you. Happy Mother's Day po mga mama! Happy Mother's Day, Mama! Hello po, Mommy! Happy Mother's Day po sa inyo lahat! Day po sa inyo lahat! Thank you po! Thank you po sa lahat! I love you! I love you! Sa lahat po ng mga nanay, mama, tita, o lola natin sa mga bahay at kanya-kanyang tahanan, Happy Mother's Day po sa inyong lahat. Bilang isang anak, maraming salamat po sa lahat ng mga pag-aaruga at sakripisyong inialay ninyo sa amin at sa lahat ng miyembro ng buong pamilya. Maraming salamat po sa inyo. God bless po at muli, Happy Mother's Day po. Sige po, tayo po ay magtapos po sa panalangin. Amang banal, maraming salamat po sa buhay ni Jochebed at sa buhay ng mga nanay na talagang tumutok at nagsakripisyo po para sa kanilang pamilya, lalo na po sa buhay pananampalataya ng kanilang mga anak. Salamat po dahil alam namin na magbubunga ito ng maganda sa buhay po ng bawat anak po o sa bawat isa na sa iyo po ay nagtitiwala. Kaya sa oras na to, Lord, nagpapasalamat po kami, tulungan mo rin po kami na matularan ang ginawa po ni Jochebed, na namuhay na may pananampalataya, nanindigan sa tama, at gumabay sa pananampalataya ng kanyang anak na kung saan hanggang sa pagtanda ay hindi po nila ito nakalimutan. Salamat po. Ang papuri, pagsambat, pagluwalhati ay tanging sa iyo lamang, Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ang Ama ay papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng tanang sa kalangitan. Tayo po'y patuloy na manalangin. Marapatin mo po, Ama, na sa oras na to ay patuloy na ang pagsama mo, pagkalinga mo ay maranasan po ng bawat isa sa amin. Ang patuloy na pag-ibig ng Ama, ang pagliligtas ng Panginoong Jesucristo, ang aliw, tanglaw, gabay, patnubay ng Banal na Espiritu ay patuloy nawa nating maranasan sa ating mga buhay sa araw-araw mula ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. 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 Amen.